Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon tungkol sa buko ni Kuya. Ito mga kanegosyo, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, advantage mo na to kasi ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Buko ni Kuya, focus in one. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back nung pandemic 2020, halos lahat ng negosyo na malapit sa school is puro nagsara. Halos 95% nag-close. May mga natira pero sobrang konti. Yung haba ng mahaba yung pondo nun. Pero karamihan ng negosyo malapit sa school puro nalugi. At isa na ako doon mga kanegosyo. Naitayo ko nga pala yung sari-sari store ko malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. At nung after ko graduate ng college, nag-work din ako siguro ilang years lang. After ko mag-work, gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. At doon na rin ako nagnegosyo malapit kung saan yung boarding house ko. At malapit nga to kung saan ako graduate ng college. Ang community yung pinaglilingkuran ko, mga college student din. Pang-anim akong sari-sari store mga kanegosyo. May 5 existing na sa paligid ng TIP. At sa aming 6, ako yung pinakamahal na magbenta. Yes mga kanegosyo, alam na customer ko yan na dumaan sa akin. Pero ako naman yung pinakamalupit ng service. Nung nagsisimula ako magnegosyo ng sari-sari store, hindi ko pa alam yung focus in one. Hindi ko alam yung community ng mayaman, hindi ko alam na hindi pala mali-level up sa level 2 or may scale up sa level 2, ma-applyan ng franchising business model yung sari-sari store forever level 1. Lagi nilang sinasabi na ang sari-sari store kapag lumaki magiging grocery. Mali po mga kanegosyo. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po yan. Dahil magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera. At the moment nakikita ka, kapag nabenta na yung produktong pinamili mo. Sa grocery store mga kanegosyo, magbabagsak muna si supplier kay grocery store sa may-ari ng grocery store. At the moment na nabili yung produkto, sa loob ng grocery store, babayaran na may-ari ng grocery store kay supplier within 3 to 4 months. Postpaid. Panalo sa cash flow dito yung may-ari ng grocery store. Bakit? Kasi sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan, pwede niyang gamitin yung pera. Pwede niyang gamitin pambayad ng bills, ng Meralco, tubig, pangpasahod, renta. Pwede niya pampaikutin na mabilis na transaction na pwede siyang kumita agad. Kaya panalo sa cash dito yung may-ari ng grocery store. At para kang yung may-ari ng grocery store parang umutang na walang interest sa loob ng 3 buwan. Same amount lang yung ibabalik niya dun sa supplier. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo mga kanegosyo, gayahin nyo si Kuya. Focus in one mula simula. Focus in one, hanapin mo yung community ng mayaman. Original content dahil 2025 na, kailangan na natin gumawa ng original content. Pang-4, kailangan nating ma-level up sa level 2 yan. Kasi dun yung tunay na kitaan. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, subscribe ka naman sa video ko, like mo na rin tong video ko. Kung may mga tanong ka, comment ka lang sa baba. Bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat.
Peace.